Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, dating boyfriend ng freelance model na si Gina Lima, patay sa umano'y pagpapatiwakal, investigasyon sa magkakasunod na pagkamatay, pinalalim pa ng pulisya. Live fire drills sa Maguindanao del Sur nakatuon sa paghahanda sa external threats. Senado nagpugay kay Enrile, pinasalamatan sa dekadekadang serbisyo sa bayan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, sensitibong balita, lalo pang umigting ang investigasyon sa pagkamatay ng freelance model na si Gina Lima matapos mamatay rin ang kanyang ex-boyfriend na si Ivan Cesar Ronquillo sa umano'y pagpapatiwakal ayon sa Quezon City Police District. Ibinahagi ni La Loma Police Station Commander Lieutenant Colonel Jose Luis Aguirre na nakatanggap sila ng tawag tungkol sa insidente. Agad na isinugod si Ronquillo sa Quezon City General Hospital, na-revive pa siya pero kalaunan ay binawian ng buhay. Si Ronquillo ang nagdala kay Lima sa ospital noong November 16 matapos umanong matagpuan itong walang malay sa kanyang bahay. Nauna nang sinabi ng CIDU QCPD na wala pang indikasyon ng foul play sa katawan ni Lima maliban sa ilang minor bruises. Base sa inisyal na resulta ng autopsy, nakitaan si Lima ng paninikip sa dibdib. Hinihintay pa ang resulta ng toxicology at histopathology test para malaman ang tunay na sanhi ng pagkamatay ni Lima. Umalingaw-ngaw ang putukan sa Tapat Hill, Barangay Meta, Datu Unsay, Maguindanao del Sur, kasabay ng live fire exercises ng 601st Infantry Brigade na nakatuon sa pag-neutralize ng external threats. Sa gitna ng matarik na terrain, sinubok ng tropa ang bilis ng deployment, accuracy ng indirect fire at koordinasyon sa pagitan ng mortar teams at artillery units. Gumamit sila ng 61mm at 81mm mortars at 105mm howitzers para i-simulate ang rapid response engagement sa long-range targets. Ayon kay Brigadier General Edgar Catu, Brigade Commander, ang layunin ng drill ay tiyaking handa ang mga unit sa counter-strike at area denial operations sakaling magkaroon ng panlabas na agresyon. Mahigpit ding minonitor ang safety protocols kabilang ang clearing operations at pag-establish ng buffer zones upang masigurong walang sibilyan sa danger area. Ipinakita ng tropa ang precision fire, mabilis na maneuver at synchronized targeting, mga kakayahang critical sa external defense posture ng rehiyon. Nagpaabot ng pakikiramay ang Senado sa pagpanaw ni dating Chief Presidential Legal Counsel at Senate President Juan Ponce Enrile, 101 years old, sa pamamagitan ng Senate Resolution No. 30 na inadapt nitong Lunes, November 17. Pumanaw si Enrile noong November 13 sanhi ng pneumonia. Sa Necrological Service ngayong Miyerkules, November 19, binigyang parangal si Enrile ng Senado at ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, dating Senador Dick Gordon at incumbent Senators Erwin Tulfo, Robin Padilla, Jinggoy Estrada, JV Ejercito, Migs Zubiri, Panfilo Lacson at Senate President Tito Soto III. Tinawag ni Arroyo si Enrile na isang alamat sa sariling panahon habang iginiit ni Soto ang talino, tapang at malasakit nito lalo na sa mga empleyado ng Senado. Ipinresinta rin sa pamilya ang opisyal na Senate Resolution bilang pagkilala sa kanyang higit 5 dekadang politika at serbisyo publiko. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.